Sinimulan na ang retrieval ng ballot boxes sa Camarines Sur kaugnay ng Marcos-Robredo electoral protest. Itinuturing na baluarte ni Vice President Leni Robredo ang Camarines Sur. Lamang siya ng 622,971 votes kay Marcos sa nasabing probinsya. Pero isa ito sa pinaniniwalaang kampo ni Marcos na may nangyaring dayaan noong 2016 elections. Ngayong araw, 537 ballot boxes ang dumating at inaasahan naman ang sa mga susunod na araw ang mula sa 3 pang distrito. Dadalhin na ang mga ito ng Presidential Electoral Tribunal para sa manong bilangan. Kapwa may representative ang bawat kampo nina Marcos at Robredo. Pero ang council lamang ni Robredo ang nagbigay ng pahayag. Ang nagbilang po nung nakarang eleksyon ay makina. Ang magbibilang sa Supreme Court ngayon ay tao. So magkakaroon talaga ng konting pagkakaiba yon. But ang paulit-ulit naman pong nasa batas natin, para magtuloy ang isang protesta, kinakailangan mapatunayan ng naghahabol, mapatunayan ni Ginoong Marcos na may substantial recovery siya. Nagreklamo ang mga magulang ng isang batang naturukan ng Dengvaxia matapos na pagbayari ng isang ospital ng DOH kung saan siya na-confine. Iginit naman ng Public Attorney's Office na maliwanag sa kanilang forensic examination na dumanas ng torture ang mga batang namatay na nabakunahan ng Dengvaxia. Exclusive na Papatrol, Dominic Almelor. Ikamamatay ko talaga yan pag ano mangyari sa anak ko. Dapat po yung ganun. Hindi naman po nila agad tinurok sa bata nang wala naman lang pruweba na ito is talagang safe. Mula San Lazaro Hospital, inilipat ni Maria Fe sa Philippine Children's Medical Center ang 11 anyos na anak na si Lei. Wala kasi siyang makuhang sagot sa pagsusuka, pananakit ng tiyan at pabalik-balik na lagnat ng anak. 3 beses naturukan ng Dengvaxia si Lei, kaya doble ang kanyang takot. Pero masama ang loob ni Maria Fe sa hindi pagsunod ng San Lazaro Hospital sa utos ng DOH na dapat libre na ang gamutan para sa mga pasyenteng naturukan ng Dengvaxia. Galit na galit bilang ina. Etong 8,000 na to, binayaran pa namin sa kanila para lang mailipat yung anak ko sa magandang ospital. Paliwanag ng DOH, nakaalis na ang pasyente nang dumating ang DOH Public Assistance Office sa ospital. Pero ibabalik na lang ng DOH ang perang naiyad ni Maria Fe. Ayon sa Volunteers Against Crime and Corruption, ang dinanas ni Maria Fe ay ilan lang sa maraming natatanggap nilang reklamo sa mga ospital ng DOH. Kaya sumulat na ang grupo kay Pangulong Duterte na magdeklara na ng State of National Emergency sa 3 rehiyon para hindi na mahirapan pa sa paghingi ng tulong medikal at pinansyal ang mga apektado ng Dengvaxia. Iginiit naman ng Public Attorney's Office na kasama sa kanilang mandato na mag-imbestiga sa ilalim ng Anti-Torture Act at malinaw sa mga isinagawang forensic examination sa 9 na batang naturukan ng Dengvaxia na torture ang kanilang dinanas. Hindi na kailangan saksakin, hindi na kailangan barilin. Dumudugo ang utak, dumudugo ang puso, ang baga, lumalaki ang mga lamang loob. Di ba torture yan? Sa panayam sa Filon ngayon sa DZMM, sinabi ng public interest lawyer na si Attorney Ernesto Francisco na malinaw ang kapabayaan ng DOH na binili agad ang Dengvaxia at nagsagawa ng mass vaccination, gayong di pa pala tapos ang 6 na taong clinical trial. Bakit yung efficacy phase ay pinahintulutan na ng Food and Drug Administration na bigyan ng lisensya itong Dengvaxia? Bakit ang Sanofi Pasteur 2 years pa lang ng clinical study ay ipinagbili na ito, ibinenta na ito sa gobyerno ng Pilipinas? Ayon naman sa public health expert na si Dr. Susan Mercado, malaki ang pananagutan ng Sanofi Pasteur kung itinago nito sa DOH ang mahahalagang detalye tungkol sa clinical trial. Kung sa mga binigay nilang dokumento sa FDA, malinaw doon, nasa clinical trial phase 3 pa lamang at ang long-term safety ay hindi pa tiyak at pumayag ang FDA. Malaki po ang pananagutan ng FDA at ng Department of Health. Dagdag pa ni Mercado, habang buhay dapat ang pananagutan ng Sanofi sa lahat ng mga batang naturukan ng Dengvaxia na namatay at nagkasakit dahil lahat sila nabakunahan na sa panahon na hindi pa tapos ang clinical trial para sa Dengvaxia. Dominic Almelor, ABS-CBN News.
Morning Go Love Team, Elmo Magalona at iba pang kapamilya stars ang magsasama-sama sa binansagang G-Squad. Binuo ito para samahan si dating DENR Secretary Gina Lopez sa programa na layong pangalagaan ang kalikasan at ipakita ang ganda ng Pilipinas. Narito ang ating report. Ganda at yaman ng kalikasan. Galing ng mga Pilipino para umunlad ang lokal na komunidad. At all out sa mga adventures sa iba't ibang mga tourist destination. Ilan lang yan sa mga inaabangan sa Season 2 ng show na G-Diaries ni dating DENR Secretary Gina Lopez. It's not a normal tourism show because it's not the money that makes the difference, it's the person. No matter how much money you put in there, if the communities are not good, it's not gonna work. Money is just a tool. It's a thing you use to make yourself, to do something good. Sabi ni Gina, ipapakita sa show kung paano umunlad at bumangon ang local communities para maging sustainable ang kanilang produkto, adhikain at lugar. What I want to do is show, my God, the community, like when they really get their acts together. I want to put that on air. My God, it's gonna blow the, people will be inspired. Wow, pwede pala, tinan mo ginawa nila, may pera na sila. At ngayong Season 2, makakasama ni Gina ang G-Squad para ma-inspire mga kabataan sa mga advokasya ng G-Diaries. Kabilang dito ang Morning Go Love Team ni Maris Racal at Inigo Pascual, Gretchen Ho, actress at environmentalist Antoinette Toss, mga singer na sina Young JV, Cristel Fulgar, boy band PH at marami kapamilya stars. It's not an adult thing, but we have to really share it with the kids nowadays that we have to love our own stuff, or we have such a beautiful country. Saving the planet and saving the environment can be fun. Yung buhay ko nagbago talaga mula nung na-focus ko yung attention ko sa mga bagay na ganito and explore the Philippines. Malaking karangalan naman para kay Elmo Magalona ang mapabilang sa G-Squad na inalala ang pagiging makabayan ng kanyang yumaong ama na si Francis M. Now that we have all of these special things in our country, why not make good use of it? Like we shouldn't really ignore it, and we should really support everything that's local.